Maraming Diyos, makapangyarihan sa lahat, kami po ay papasalamat minsan pa sa mga oras na ito. Hindi po namin ang inyong paggabay sa bawat isa sa amin, lalo na sa pakikinig ng inyong salita. Ipakita mo sa amin, Panginoon, kung ano pa ang inyong kalooban at responsibilidad namin as a church. Pakita mo ito ng mas malinaw, maintindihan, maunawaan ng bawat isa sa amin. Nung sa gayon, Panginoon, ay sama-sama kaming lumago at hindi lamang kami, kundi pati yung mga mananampalatayang madadagdag sa iglesia ito. Patawad, Panginoon, sa anumang pagkukulang namin, walang limit sa inyo na aming ginawa, inisip, sinalita. Patawad, Panginoon, at linisin kami sa aming mga kalikuan. Nung sa gayon, hindi makahadlang ito sa pangungusap ng banal na Espiritu. Salamat ng marami, Ama, ito'y panalangin namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen, Brother, amen. Ito na po tayo lahat. Lapit na po ang ating anniversary. Kaya maghahanda-handa na rin po tayo na lapit nating anniversary. Ika-18 taon natin next year. Kaya we need to prepare ourselves. Sa gayon ay maisa-ayos natin ang mas maganda sa biyaya ng Panginoon yung darating nating anniversary. One of our responsibility is unity. Magkaisa. Magkaisa. Responsibilidad yan ng bawat mananampalataya ng bawat isa sa atin ay makiisa o tayong lahat ay magkaisa. Napakahalagang nakikita ito sa loob ng church, sa individual, at as a whole, na meron tayong pagkakaisa. Ano ang possible result kapag tayo ay nagkakaisa? Ano ang posibleng mangyari na kapag ang mananampalataya ay nagkakaisa? Here's the possible result. Behold, how good and how pleasant it is for the brethren to dwell together in unity. The possible result ng pagkakaisa, maganda. And then we say pleasant, kaaya-aya o maaliwalas. Kahit saan po natin i-apply ang pagkakaisa, ito po ang possible result. Halimbawa, mga kapatid, sa loob ng bahay nyo, kayo ay nagkakaisa. Magandang tignan ang inyong mga tahanan. At ang inyong tahanan, pleasant, maaliwalas. Ganun din po sa loob ng church. Kapag ang loob ng church ay nagkakaisa, maganda at kaaya-aya. Magandang tignan at saka kaaya-aya. Sa kabila nito, kapag naman ang bahay ay hindi nagkakaisa, hindi maganda at hindi rin kaaya-aya. Ganun din naman pag sa church. Kapag ang church ay hindi nagkakaisa, kanya-kanya, divided, grupo-grupo, eh hindi maganda at hindi rin maaliwalas. Ano nyo, kuminsan, when we say aliwalas o kaanya-anyaya, hindi lang kuminsan yan sa lugar eh, o hindi nasa tao din. Kahit ano, kuminsan, Brother Jonathan, ganda ng bahay mo, o hindi kayo nagkakaisa, hindi rin maaliwalas ang buong bahay. Kahit gaano kaganda ang church building, punong-puno ng ilaw, kung ano-ano kulay, pero kung ang mga member ng church ay hindi nagkakaisa, hindi rin maganda at hindi rin kaaya-aya. Di ba ba? It is important na mayroong pagkakaisa ang church. Dahil ipinakita na ng Bible ang resulta. How good and how pleasant it is for the brethren to dwell together in unity. Ito po, it is important na meron tayong pagkakaisa. Sabihin niya sa katabi niyo, mahalaga na nagkakaisa tayo. Gusto natin ganito ang atmosphere, good and pleasant. Let's work together. Amen? Na tayo ay magkaisa. Let's work together. Hindi lang si Lester ang kailangan ganun ang kaisipan. Hindi lang ganun dapat si Julo ganun ang kaisipan. Dapat ang bawat isa sa atin ay ganun ang kaisipan. Ako'y makikiisa nang magkaroon ng pagkakaisa. Kapag hindi ka nakaisa, walang pagkakaisa. Kaya sinang may responsibilidad? Individual. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw. Makiisa ka. Huwag laging kontra.
Di ba kapangit ganyan? May isang, halimbawa 5 grupo lang. 5 sa isang grupo. 5, Brother Lester, 5. Yung isa ron disagree. Yan pangit na. Lalakad kayo, isa ayaw sumama. Pangit at hindi pleasant. Kayo kung 3 kayo sa isang grupo, o kayong 2, yung isa lang hindi, pangit pa din. Ngayon 2 na lang kayo. Hindi pa kayo nagkakaisa. Pangit pa din. Paano kung isa ka na lang? Ay, wala akong makikisa sa'yo. Isa ka lang eh. Alam mo kung minsan, kahit gaano aganda ang preparation, meron lang isang sumimangot. Sira na lahat. Amen. Kahit gano'n maganda ang preparation, isa lang ang magdabog. Lahat apektado. Di ba nakaka-apekto yan? Nakita mo nagdabog. Narinig yung lahat. Di ba nakaka-tense yan? Kita niyo yung kapangitan mga kapatid kapag hindi nakikiisa. Gusto ba natin pangit tayo? Ayaw po natin yun, di ba ba, church? Ang gusto natin buhay maganda at pleasant. Amen? Even sa loob ng bahay. May planong ganito ang pamilya. Tapos isang ayaw. Hindi matuloy-tuloy ang magandang plano dahil sa isang ayaw. Tuloy pag nagpaplano kayo, kailangan wala yung isa na yun. Kasi hindi nakikiisa. Pangit, di po ba? May mga bagay na dapat nang pag-usapan. Pero when we talk about unity, dapat nagkakaisa tayo. Pag sinabing ganito lang dapat tayo, makiisa dahil mayroong plano. Kasi kung gusto natin ng good and pleasant result, ano dapat? It is for the brethren to dwell together in. When we say together, isa lang ba? Dalawa lang ba? Lahat in unity. Lahat. That is our responsibility. Amen? Napakalaga nito. At ang sabi nga natin, ang responsibility, magiging responsable virtue, magandang katangian. Kaya kung meron tayong ganitong espiritu, magandang katangian mo. Nakaka-stress talaga yung mga na hindi nakakaisa na yan. Sobrang nakaka-stress yan. Kasi hindi nga maganda. Amen. Meron bang maganda na nakaka-stress? Brother Jaime? Di ba si King hindi nakaka-stress? Hindi daw po maganda. Kapag pangit mga kapatid, pangit na ugali, pangit na attitude, pangit na atmosphere, nakaka-stress yan. Di ba? Pero kapag good and pleasant, hindi nakaka-stress. Nakaka-blooming yan. Amen. It is our responsibility. Pero ang tanong mga kapatid, Pastor, maganda na may pagkakaisa. Pero ano yung mga hakbang na gagawin natin para tayo magkaisa? Yan ang malaking tanong. Masarap sabihin na makiisa ka, dapat makiisa ka, pero ano ang mga hakbang para tayo magkaisa? Di ba? Para tayo magkaisa, anong sabi ng Bible, Brother Gilo, para magkaisa tayo, handa na po ba? Una, by acting in love toward other members. Ito malaking tanong pa. Follow-up question. Pastor, paano ko mamahalin itong katabi ko? Yung nasa likod ko, yung nasa harap ko, at lalong-lalo na, yung pastor na yan. Di ko
po ba mahirap magkaisa pag walang pagmamahalan? Amen. Amen. Sa loob ng bahay, mahirap magkaisa pag walang pagmamahalan. Apo. Kasi kaakibat ng pagpamahal, pang-unawa, pagpapatawad, etc. Kaya kung meron tayo nito, wala tayong talo. Amen. Amen? Amen. By acting in love. Alam niyo ba yung kanta? Dapat grow in love tayo eh. Grow. Lumalago yung pag-ibig natin. Alam niyo po ba yung kanta na when I fall in love, it will be... Mali po yung fall. Dapat growing. Amen. Brother Jaime? Dapat growing. Kapag fall, bagsak. Lagapak. At it will be forever kaya talaga? No. Ngayon, Ano ang sabi ng Bible at anong klase na pag-ibig ang dapat ginagawa ko sa kapwa ko mananampalataya? That's another follow-up question. anong pag-ibig? Kasi maraming klaseng pag-ibig eh. May tinatawag na pet lover. Mahal yung pet. Tapos may tinatawag na brotherly love. Meron namang marital love. Anong klaseng pag-ibig ang sabi ng Bible na gagawin ko para sa kapatid ko sa Panginoon? Anong klase? Handa na po ba na malaman nyo kung anong klaseng pag-ibig ang dapat nating ginagawa sa kapatid natin sa Panginoon? Rich! Ito po ang sabi ng Panginoon mismo. Rich! Magugulat kayo sa sinabi ng Panginoon. A new commandment. Bakit bagong utos? Ito po ang sabi ng Panginoon. I give unto you that ye love one another as I have what? Love you. That ye also love one another. Here's the question. Bakit bagong commandment? Bakit bago? Ano bago dito? Ito po ang bago. Ang sabi ng Panginoon, mahalin mo ang kapwa mo gaya ng iyong sarili. Pero, pansinin niyo itong bagong utos ng Panginoon, mahalin nyo as I have loved you. Mahalin mo yung katabi mo kung paano kita minahal. Amen! Amen! Bagong utos? Amen! Yes! Ganyang klase ng pag-ibig. At yung klase ng pag-ibig na ito, mga kapatid, anong klaseng pag-ibig ito, Brother Jonathan? Itong pag-ibig na ito, Brother Jonathan, hindi mo ito pag-ibig na emosyonal at feelings. Dahil yung katabi mo kuminsan, kapag pinairan mo yung iyong feelings at yung iyong emotion, hindi mo talaga yan mamahalin. Kadalasan yan, mga kapatid, nakakainis. Ang feeling na i-impress sa'yo niya, nakakainis. Ay, hindi mo talaga mamahalin yan. Eh, anong klaseng pag-ibig itong itinuro ng Bible? Itong klaseng pag-ibig dito, Brother Jonathan, na pag-ibig na sinasabi ng Panginoon, commitment. Mamahalin kita, maging sino. Nakuha niyo po? Ano man ugali mo, mamahalin kita. Di ba ganyan si Panginoon, pagmamahal ng Panginoon? Di ba papangit na ugali natin, tama po ba? Pero sino nagmahal sa atin ang una? Panginoon. Sino yung mga minahal ng Panginoon? Si Peter, na ipagkakanalo pala siya ng ilang beses. Tatlo! Pero minahal niya. Amen! Si Judas, minahal niya. Amen! Si Thomas na nagdududa sa kanya, minahal niya. Amen! Si David na nag-commit ng adultery
Minsan hindi tayo makamupol sa sama ng loob natin sa tao. Kapag may kakwentuhan tayo yung sama ng loob natin sa kapwa natin ang binabanggit natin, ito, ganyan. Kapatid, hindi ganong klaseng pag-ibig ang tinuturo ng Bible na gagawin mo sa kapwa mo. Kung hindi yung pag-ibig, as I have loved you. Amen. Kaya ba to? We can by the grace of God. Amen? Hindi yung pag inaway ka, awayin mo din. Di ba? Isa sa kinatatakutan ko, ahas. Kasi ang ahas, pag naganon mo yan, automatic yan, kakagat yan. Ganyan ang reaksyon yan. Walang patawad yan. Walang second chance dyan. Amen? Amen. Church, hindi tayo ganon, di ba? Amen. Amen? Amen. Meron tayong second chance, amen? Amen. Higit sa lahat, amen? Meron tayong pag-ibig na katulad ng pag-ibig ng Panginoon. Amen. Be a loving church. Maging mapagmahal tayong simbahan. Sabihin nga sa katabi niyo, maging mapagmahal tayong simbahan. Bakit natin ito gagawin,